Ang malakas na makina at kaginhawaan ng pagsakay ay dalawang bagay na magkatulad, lalo na kung ito ay mas napapakinabangan sa pang-araw-araw. Gaya na lamang ng dalawang motor na animoy makabagong generation na ng Yamaha NMAX na inilabas sa bansa nitong buwan lamang na tatalakayin natin ngayon. May panalong motor na naman tayong matutuklasan at mas magugustuhan, hindi lamang sa napakagandang pormahan kundi sa buong nilalaman. Yan ang aalamin natin kasama ng mas affordable na presyo ng mga ito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman gabi po like, subscribe button pati na notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang bagong maxi scooter ng CF Moto. Dynamic, stylish, and compact scooter. Isa sa mga aim ng bagong CF Moto 150SC na inilabas sa bansa bilang isa sa magiging malakas na kakumpetensya ng ilan sa mga nangungunang brand gaya ng Yamaha, Honda, Suzuki at iba pa. Ang modelong ito ay ang entry ng CF Moto brand sa lineup segment ng touring maxi scooter dito sa bansa na pinapangunahan ng Yamaha NMAX, Honda PCX, Suzuki Bergman at marami pa. Ang CF Moto 150SC ay ang isa na yata sa pinakabibiliban mong motorsiklo na lumabas ngayon sa Philippine market. Dahil sa nag-o-offer itong bagong two-wheeler bike ng magagandang katangian, efficiency, mga advanced features at comfortable ride. Mula sa external na disenyo, kuwang-kuha ang ilan sa mga pamilyar na detalye na inilagay na rin sa Yamaha NMAX at PCX, gaya ng pagkakaroon ng mahabang side footboard, central spine, malapad na upuan at ang pamilyar na disenyo rin nito sa harapan na may kaunting arte nga lang, ay tiyak na makukuha rin ang panlasa ng karamihan, kabilang ang kakaibang disenyo ng ilaw, windshield protector at stylish garnish front side cover. At maliban sa front face, minimal lang din ang makikita mong difference sa overall looking. Mas moderno nga lang sa ilang pang mga internal features ang modelong ito. Naka full LED lighting system ang headlamp. Bibigyan ka nito ng malinaw na visibility kasama ang ilan pa sa mga ilaw nito gaya ng mga turn signal lamp indicator, daytime running light at ang rear combination lamp system ay mga naka LED type na rin na klase. Nasa labas na rin ang lagayan nito ng fuel para mas madali ang access at naglalaman ng 8.5 liters. May front pocket na may kasamang USB port charging system, isang malaking underseat storage na may sukat na 30 liters. Mas pinaigting din nito ang seguridad sa paglagay ng keyless ignition system at may kasama na ring anti-theft alarm system at answer back key system. Ang meter panel gauge nitong modelo ay ang magdadala sa kakaibang dating nito sapagkat nilagyan ng 5-inch size display TFT na may colored background. At may kasama na rin mga connectivity, application at navigation system. Pwede mong i-connect ang cellphone gadget para kahit wala kang susi ay mapapagana mo rin ang engine system nito. Pagdating sa safety, sa affordable na presyo ay hindi ka na rin talo sa pagkakaroon nito ng dual channel anti-lock braking system para sa dagdag na safety during emergency braking at upang maiwasan na rin ang pagkadulas ng mga gulong sa mga pagpipreno. Sinamahan pa ito ng isang off-road safety features gaya ng TCS o Traction Control System. Ang dalawang safety features ay pwedeng i-deactivate sa oras na hindi natin kinakailangan o oras na tayo ay nasasagabalan. Kaya ang magandang ending ay parehong may pakinabang. Bukod pa riyan, ito ay nilagyan din ng makakapit na braking system na parehong mga naka-ventilated disc type na sa harap at likod. At may malalakas na piston caliper na para sa mga reliable na pagpipreno lalo na sa mga emergency situation. Kasamang makakapit na tires na parehong tubeless at may sukat na 110 by 70 R14 sa front, 130 by 60 R30 naman sa rear. Ang suspensions ay nilagyan din ng front telescopic fork at rear swing arm with twin shock absorber and coil spring naman sa likuran. Ang nagpapagana sa makina nitong modelo ay ang 150 cubic centimeter na displacement capacity nito na may kasamang single cylinder, 4-stroke, single overhead cam at liquid cooled type na cooling system. Naka-Bosch type electronically fuel injected type na ang fuel supply system
na kumukonsumo ng matipid na umaabot ng hanggang sa 38 km per liter. Ang mill nito ay ipinares sa isang automatic type transmission na kayang magpalabas ng lakas ng maximum output na umaabot ng 14 horsepower sa kada 8,500 RPM at 40 Nm ng torque naman sa kada 6,500 revolution per minute. Meron itong bilis na nagagawa na umaabot ng hanggang sa 108 km per hour. Ang hugis, lapad, estilo maging ang kabuang sukat nito ay hindi nalalayo sa ilang mga modelo gaya ng NMAX at PCX. Itong CF Moto ay from Chinese manufacturer na nagkakahalaga ng 119,800 pesos dito sa bansa. Parang maxi scooter-like style na 400 ang isang ito kung pagmamasdan. At mukhang alam na rin ata ng ilan kung ano ang kamukhang motor na papagkukumparahan. Para sa marami, isa na ata ito sa pinakamagandang motor kung makikita sa kalsada. Ang pinakamagandang itsura ng motor na ito na mukhang aakalain mo talaga sa unang tingin ay Yamaha X-Max. Well, paniguradong magiging agaw attention ka sa ibang mga rider na makakasabay mo kapag ginamit mo na ito. Ang bagong modelo ito ay tinatawag na Skygo Volt 150. Isang bagong maxi scooter type na inilabas ng brand para sa kanilang premium scooter 150cc na may modernong katangian, hindi lang sa panlabas kundi sa panloob na bahagi nito. At para mas malinaw pa ay aalamin na rin natin kung ano ang pagkakaiba nito sa Yamaha X-Max. Unang-una, ito ay gawang Pinoy na nakabase ngayon sa Cebu, ang Skygo Motorcycle Philippines. Ay nakilala na ngayon ng brand mula nung una itong inilunsad noong 2003 pa dito sa bansa. Ang mga motor na nanggagaling dito kahit papano ay mapagkakatiwalaan na rin. Madaling hanapan ng piyesa, mura at mas alam na rin natin. Itong bagong Skybolt sa unang tingin kung hindi mo masyadong susuriin, ay akalain mo talagang Yamaha X-Max din. Meron itong features na hindi nalalayo sa tinularan nito. Gaya ng magagandang klase ng mga ilaw nito na ang 3-point LED headlamp kasama ang turn signal lamps at ang tail lamp ay mga full LED type na rin. Agaw attention din ang signature na disenyo nito sa frontal face mula sa Yamaha na may pagka-sharp looking. Medyo bulking body build kasama ang malalapad na upuan nito na garnish at fairings, matataas na windscreen protector at ang sariling estilo ng color combination nito. Dinadala nito ang parang bagong na-upgrade na klase ng Yamaha X-Max dito sa bansa. Kung sa presyo, ang pagbabasian ay hindi hamak na mas mura nga ito sa karamihan. Nagkakahalaga lang ito ng 115,000 pesos lang na kung susumamuin ay hindi ka na rin naman talo kung magkataon man. Well, kung hindi mo ma-afford ang Yamaha X-Max na may presyo na 299,500 pesos at hilig mo talaga ang mga ganitong klaseng motor, pwede mo na rin sigurong maging opsyon ang modelong ito kung hindi ka naman nakatingin sa kung anong brand na meron ito. Meron itong sapat na dami ng features kung gagamitin for daily use sa city ride o long ride. Gaya ng malapad at malambot na upuan nito. Hindi masakit sa bat, yan ang sigurado sa lahat. May mahabang side-to-side step board na magbibigay ng relax na biyahe kung ang paa mo dito ay itataas. Isa pa, nilagyan din ito ng may kalakihang underseat storage. Not bad! Kasi pwede mo na rin namang paglagyan ng mga gamit. Napaka-accessible din na modelong ito lalo na kung ayaw mong bumaba ng motor kapag nagpapagas. Nasa harap na rin kasi ang fuel lid o lagayan ng gasolina nito para walang hassle at mas mabilis. Bali itong motor ay pinapagana ng isang makina na 149.3 cubic centimeter displacement capacity na naka-liquid cooled type na ang cooling system. Naka 2 valves lang ang engine nito at naka single cylinder 4-stroke single overhead camshaft na may fuel supply system na injected type na may katipiran din kumonsumo. Kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo ng 40 km. May compression ratio itong motor na 10.6:1 at naka CVT type na transmission at variable gear shifting. Gumagawa ito ng lakas na 12 horsepower sa kada 8,500 RPM at maximum torque na 11.8 Nm naman sa kada 5,500 RPM. Ang bilis nito ay umaabot daw ng 110 to 115 km per hour. Hindi pa sigurado yan kasi depende pa rin sa makakagamit yan. Meron itong malawak na fuel tank capacity tiyak na magugustuhan mo rin dahil kaya nitong magkarga ng hanggang sa 13 liters na full tank. Kagaya na lamang din ng Yamaha X-Max ang laki nito. Ang bawat mga suspensions naman nito,
Sa front ay ginamitan ng naka-telescopic fork at habang ang rear suspension naman ay naka-dual shock na may kulay pulang coil spring. Meron itong magagandang klase rin ng braking system sa front and rear na ginamitan ng parehong naka-disc brake at may malalapad ding mga gulong na ang sukat sa front ay 110 by 70R13 at sa rear naman ay 130 by 70R13 at naka-alloy mags at tubeless tires na rin. Bukod pa dyan, may malaki rin itong instrument meter panel gauge na makikita sa harap. Naka-digital na klase at mukhang mas madaling intindihin. Para sa kabuuang sukat, ito ay may seating height din na 760mm na mas mababa talaga pero may kalapadan. Kaya lang sigurong itaas ng hanggang sa 5'3" ang height. At ang bigat naman nitong motor ay nasa 141kg at nagkakahalaga ang kabuuang presyo ng 115,000 pesos lamang, right? Nangunguna sa listahan natin ay mula sa Kymco Motorcycle brand, ang Skytown 150. Noong nakaraang taon ang isa sa naging break-in ng Kymco Motorcycle Philippines para tangkilikin ng maraming Pilipino naghahanap ng medyo kakaibang mga motorsiklo at scooter na nag-aalangan sa pormahan ng ilang mga Japanese brand. Ngunit nasisiyahan sa makabagong uri ng motorsiklo mula sa kakaibang disenyo at nilalaman, may kalidad na aasahan at may presyo na abot kaya lang. Ang Kymco ay patuloy na ring nakikilala sa iba't ibang bansa sa Asia at sa iba pang lugar dito sa Pilipinas. Itong Taiwanese brand motorcycle manufacturer na nagpakilala sa masa ng kakaibang lasa ng motorsiklo ang may lakas na handang sumabay sa mga Japanese at European brand. Kaya ng Kymco KRB180 scooter na sumikat sa pagiging malakas at pagkakaroon ng agresibong pormahan nito. Para sa marami ay talagang may unique identity. At ang kalalabas lamang din na Ding R150 ay nagpabilib na rin sa maraming Pilipino sa dalang mga katangian nito. Ngayon sa panibagong yugto ng brand sa motorcycle scooter world ay naglabas na naman muli ng kanilang isa pang bagong pambatong motor ngayong buwan lamang na ito ay tinatawag na Kymco Skytown 150. Isang adventure type na may pagka-maxi scooter na klase na tiyak na aagaw sa atensyon ng maraming nagbabalak bumili ng isang bagong motorsiklo. Ang kakaibang estilo nito na inilihi sa porma ng karamihan, dala ng malapad na hugis na itsura nito, mas pinataas na windscreen protector at kakaibang disenyong mala big bike na appearance na may dalang ilang mga modern features. Kasama ang reliable na mga suspensions ay tiyak na dadalhin ka ng modelong ito sa kung saan mo man naisin. Meron itong mga naka-LED type na klase ng mga ilaw gaya ng split type LED headlamp at tail lamp maliban sa mga turn signal lamp indicator na nakabulb pa. Sinamahan pa ng malaking digital instrument console meter funnel gauge para sa malinaw na readout ng rider habang nagbabasa ang mga impormasyon na lumalabas dito. Ang motor na ito ay sagana rin sa mga convenient features gaya ng pagkakaroon ng mga console packet sa harapan at lagayan ng maliliit na gamit kasama ang underseat compartment storage at nasa harap na rin ang lagayan ng fuel. At pagdating sa comfort, nilagyan din ito ng malapad na pillion seat para sa dalawang tao. Magagandang klase ng suspensions gaya ng telescopic front fork suspensions, dalawang shock absorber na may kasamang coil spring. Ang parehong mga braking system nito sa harapan at likod ay naka-disc type na rin na klase. Medyo naging maporma sa lapad ng mga gulong na may kabuang sukat sa front na 110 by 70R14 at 130 by 70R30 naman sa rear. Tubeless tires na rin ito at naka-alloy wheel mags pa. Kaya ang ground clearance nito ay mas tumaas din. At pagdating naman sa engine, itong Kymco Skytown ay pinapagana ng 150 cubic centimeter displacement capacity at may kasamang single cylinder, 4-stroke, 4 valves at single overhead camshaft engine. Okay na sana ang lahat. Yun nga lang pagdating sa cooling system, ito ay naka-air-cooled type pa lamang din mga kaibigan na medyo downside pa nito. Pero ang fuel supply ay fuel injected type naman na. Ang mill nito ay pinare sa isang automatic centrifugal dry type CVT transmission na gumagawa ng maximum output na 11 horsepower sa kada 7,500 RPM at 11.9 Nm ng torque naman sa kada 6,500 revolution per minute. Meron itong bilis na umaabot ng hanggang sa 110 km per hour na sa tingin ko ay pwede na rin naman. Modelong ito ay nilagyan din ng 7 liters na fuel tank capacity
at kumukonsumo sa matipid na paraan na umaabot ng 36.5 km per liter. At dito na tayo sa medyo exciting part nitong motor. Ang pagkakaroon ng modernong mga features. Bukod kasi sa mga naka-LED type na ng mga ilaw, naka-digital na instrument meter panel gauge, itong motor ay nilagyan din ng USB port charging ready para magsaksak kanal lang ng cord para mag-charge. Sinamahan din ito ng mga advanced safety features gaya ng anti-lock braking system sa brake, isang traction control para sa off-road ride condition, at engine check warning na nagpapaalala sa mga kondisyon ng makina nitong motor, lalo na kung nagkakaroon ng malfunction. Ang passing light switch at side stand kill switch ay pangkaragdagan din sa safety features nitong motor. Kinakailangan din natin lalo na sa panahon ngayon na mas nagiging advanced na tayo sa maraming bagay. Pagdating sa dimension, ang kabuang timbang nitong motor ay umaabot ng 126 kg at meron itong seating height na 77 cm. Nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito ng 118,500 pesos.